Hello, magandang araw sa inyo lahat. So, magbabasa tayo ng mga comments do sa mga nakaraang videos, no? At sasagutin natin isa-isa. Ito. Ah, may na-replyan na ako dito iba eh. Sabi dito ni Lord Jim Labastida, huwag ka na mag-live kung hindi pwede magtanong. Madali ka palang magalit, tigil mo na yan. Magtanong kayo. 'Di ba? Hindi naman bawal magtanong eh. Huwag lang yung pambobong tanong, yung katulad ng bakit hindi mo alisin ang maskara mo? 'Di ba? Huwag lang yung pambobong tanong. Yung mga tanong na kahit masagot ko hindi naman nasusolve yung problem, 'di ba? Next comment. Yung mga yung mga medyo intense bago pa lang ako manood nun sa kanila. Ito yung kay Cebu Ghost Hunters PH. Bago pa lang ako nanood dun sa kanila, akala ko legit talaga. Pero alam ko na may peke talaga silang video. Kasi may video yan sila na solid pugot ulo ata yun. Yun yung pinakita ko kagabi. Diba? Matagal na yung video na yun eh. Gusto ko sana ipakita sa'yo nung naniwala ka na legit sila, hindi ko na kasi makita yon. Diba? Yan ang sabi ni ma'am. Hindi, kahit anong mangyari, kahit kakampi ko pa or kahit sabihin nyo sa akin yung video. Sabihin nyo sa akin yung video. Actually, meron pang ibang video ng kiniklaim yung legit na may hawak ako na peke. 'Di ba? Kaya lang mamaya explain ko kung bakit hindi ko pa nilalabas. I-explain ko mamaya ha kasi may bobo ditong nag-comment eh. Ito naman yung kay Yuki Creepy TV dumipensa daw. Sabing ganun dito. Ano naman kung merong magbigay hindi naman sa'yo yan galing at kagustuhan nila yan. Ito depensa ng bobo to eh. Yung naman ngayon, yung 'di ba nagsabi magbibigay kayo ng pera diyan. Yes, kagustuhan nila yan, pero wag mo kong pigilang warningan yung iba pang mauuto. 'Di ba? Pang bobo tong dahilan. Ano man yan ako magbigay sa'yo kung hindi naman sa'yo galing at kagustuhan nila. Wala naman ang pakialam eh. Pinapabawi ko ba yon? Ang winawarningan ko na lang yung mga susunod na mauuto na mga peking ghost hunter na to. Ngayon, kung gusto rin nilang, yung mga susunod na gusto rin nilang magbigay sila, wala akong pakialam, ubusin nilang kabuhayan nila dyan. Winawarningan ko yung mga gusto magpa-warning. Kung ayaw, magbigay kayo. Kahit ikaw boba ka, huwag ka magpapigil, magbigay ka na magbigay. Ito si Jack, anong name ito? Jackstacy TV. Takpan mo kaibigan mong fake din pala bungo. Kung ganyan, fake debunker ka din pala. Pwede mo naman i-check yung mga dinidebunk ko kung fake o hindi. I dare you. Gumawa ng video, lahat ng dinidebunk ko. Sabi gano'n ni hindi ka pala patas eh. Pinagtakpan mo pa yung hellfire. No! Ba't ko pagtatakpan yung hellfire? Hellfire ba ang may problem doon sa doon sa video na yon? Ang may hawak ng bola doon, si LG eh. Di ba? Hindi naman hellfire may hawak doon eh. Di ba, alisana ko ang naka-headset doon, hellfire. Hindi. See? Kasabwat talaga sila dyan, imposibleng hindi. O paano mo nasabing imposibleng hindi? Kaya nga ini-explain ko sa inyo yung sistema ng budol, di ba? Pagka nabubudol ka, hindi mo pa alam the moment na inuulol ka. Marirealize mo yan after, lalo na pag intense yung nangyayari. Hindi mo pa maiintindihan yan. Maraming nabubudol ng milyones, di ba? Pwede ko rin sabihin sa imposibleng hindi mo naman alam na na too good to be true yung ino-offer sa'yo. Di ba? Minsan may nag-o-offer sa'yo na cellphone na murang halaga. Let's say iPhone, nagbebenta sa'yo ng iPhone na 5,000. iPhone 15 Pro Plus. iPhone 15 Pro Max. 'Di ba? 5,000.
Dahil ikaw, minsan, sa kagustuhan mo na magkaroon ng iPhone, minsan ma-overlook mo yung too good to be true na presyo na yan eh. Hindi naman sa lahat ng tao, Hindi naman sa lahat ng tao, minsan ma-overlook mo yun eh. Nangyari sa akin yan, men. Yung paulit-ulit ko sinasabing Apple Pencil, magkano ang Apple Pencil? 12,000 yata o 10,000 isa. May nagbenta ng brand yung Apple Pencil na na 3,000. Na-overlook ko yun. Kasi gusto ko magkaroon ng Apple Pencil eh. Kailangan ko kasi sa trabaho yun. Di ba? Hindi ko pwedeng sabihin na imposibleng, yes, imposibleng hindi ko alam na ang tunay na halaga ng Apple Pencil ay 10,000 or 9,000. Imposible talaga yon. Pero dahil sa kagustuhan ko magkaroon ng Apple Pencil, napabayad ako, biruin mo yon, di ba? Ganun kasi nagwo-work ang budol eh. At take note nung magbabayad ako, nanghihingi ako ng ID nun. Dinaan ako sa pressure. Ang pinakita sa aking video, binabalot na yung binabalot na yung Apple Pencil na nasa LBC na sila. O di na pressure ako ngayon, nagbayad ako, hanggang hindi ko alam, budol pala. After nung pambubudol na nangyari sa akin, sasabihin ko na oo nga ba't ako nagpadala doon? Dumadating sa buhay natin yung ganyan. Yun ang gusto ko ipaunawa sa inyo. Yes, tama ka. Imposibleng kasabwat talaga sila dyan. Imposibleng hindi. Dahil nakikita mo, bakit hindi mo nga naman nireakan. Madali lang naman i-determine kasi nga, imposible na yung bawat tanong mo ay sinasagot ng diretso. Yes, tama ka doon. 'Di ba? Kaya lang nanonood tayo as third party na eh. Wala tayo doon eh. Wala tayo doon, pero pag tayong maniwala ka sa akin, pag ikaw ang nakasalang doon, maniniwala ka doon, men. Kasi nga nandun yung pagnanais mong magkaroon ng ebidensya. Andun yung tiwala mo kay LG. 'Di ba? Ma-overlook mo na yon na kung uululin ka ng tao o hindi. May trust ka na doon sa tao eh. 'Di ba? Minsan nga mga graduate na ng political science, mag-aabogado, naluloko pa ng boyfriend eh. Kahit na may nagsasabi na sa kanya na oy, nakita ko yung boyfriend mo may kasamang ibang babae. 'Di ba? Hindi pa rin naniniwala. Nangyari 'yan. Nasa school kami, may doktora kami na clinical instructor noon, na sinasabihan na siya na binagsak niya yung estudyante dahil sinabihan siya na nakita yung boyfriend niya na may kasama ibang babae. Hindi siya naniniwala. Doktora yun In denial pa si doktora nun, men. Di ba? Naiintindihan nyo yun. Pero darating kasi ang time, marirealize mo yan eh. Madali magsabi na imposibleng hindi niya alam yun. Yes, tama ka. Kasi nanonood tayo as third party. Wala tayo doon sa posisyon. Wala tayong emotional attachment doon sa nangyayari. Kumbaga hindi immersive yung pakiramdam natin eh. Nag-o-observe tayo as third party eh. Kahit yung mismong yung pambubudol, pagka CCTV na yung pinapanood mo, magsasalita ka rin ng ganyan eh. Ang tanga naman, imposibleng hindi mo alam na pinalitan yung pera, kaharap mo na. Pero pag ikaw nandun mismo sa time ng pambubudol, hindi mo yun eh. Hindi mo madidetect yun, men eh. Kasi hindi nyo pa kasi nararanasan ang mabudol. Hindi nyo pa nararanasan ang nabubudol. Kaya na nga nagsabi na hindi nag-react yung kasama ni LG sa video eh. So meaning, scripted na yan. Wag mo nang pagtakpan ng credibility mo na debunker. Magiging may favoritism. 'Di ba? Kung may favoritism ako, men, hanggang ngayon hindi ko ibubulgar yan. Hanggang ngayon hindi ko ibubulgar yan. Pero mas kailangan kong sabihin eh. 'Di ba? Baka mamaya kung may favoritism ako, hindi nyo na narinig yan. Nag-iisip ka ba? Jacksta si tanga? 'Di ba? Kahit di naman ikaw sa kaibigan mo, hanggat mapipigilan mo, hindi mawawala yan, min.
Di ba kaya lang, kailangan mo talaga ilabas eh. Imbis na okay na mga debunk mo sa dami ng nakikinig sa'yo kasi nagtatakip ka pala. Binulgar ko nga kagabi, di ba? Bobo ka ba? Jackstasy? Bobo ka ba? Pinagtakpan ko ba kagabi? Gago! Tarantado! Putang ina mo! Napakabobo mo! Tanga talaga nito. Kaya ako nga binulgar kagabi. Gago ka ba? Napakabobo talaga nitong taong to. Basta kaibigan na usapan, kala ko ba wala sinasanta? Ano ginawa ko kagabi? Anong ginawa ko kagabi? Hindi ko ba pinakita pati yung peking pugot na ulo? Ganito kasi nangyari yon. Yung lumang video na yon, beyond doon hindi ko pa kasi kilala si LG nung time na yon. 'Di ba? Dinibang ko sila. Ito makinig kang bobo ka. Bobo, makinig ka dito sa akin. Ganito kasi ang nangyari. Nung nireraakan ko sila, ito papakita ko sa iyo. Meron akong video sa kanila before. Para maintindihan mong bobo ka ha. Kita nyo si Bugos Hunters PH yung ginawa nyo. Kung ilan nyo naapektuhan dito. Kaya minsan nakakadala na talaga magtiwala eh. Siguraduhin yung maganda ang ibabanat nyo mamaya sa live nyo ha. Kasi pagka nagpalusot na naman kayo, dudurugin ko talaga kayo. Sisiguraduhin ko wala ng kredibilidad yung channel nyo. Ito ha, nangyari itong Ghost Hunters review na to, October 2022. 2 years ago, men. 2022. Na-debunk ko na sila dyan. 2022. Maliit nga lang ang views nito eh. 806. Diba? 2022. Ngayon, beyond that October 2022 na yan, beyond pa dyan, nag-usap na kami niyan eh. Hanggang sa nag-guest sila, nakasama na sila. So, ibig sabihin, si Sir Ed Calawag, dahil nakasama itong mga to, wala na rin credibility. Diba? Hanggang sa nakasama nila si Sir Ed Calawag, September 2023. After nila makasama si Sir Ed Calawag, nag-usap na kami niyan. Diba? May mga pag-uusap na kami hanggang walang matutuksong mameke ha. Beyond that, hindi ko na pwedeng isumbat yung mga nangyari ng mga nakaraan. Yung may paring pugot na ulo. Hindi ko pwedeng isumbat yon dahil nakaraan na yun eh. Nag-usap na kami eh. Na magiging okay na ang lahat eh. Diba? So, pero may strike one na sa akin siya noon, yung motion ball na sinusundot. Diba? After nung mag-usap na kami na yon, okay na. Okay, dito tayo mag-start. Wala nang lingunan. Yung mga nakaraang pamimeke, wag na nating balikan. Kaya nga yung bubbles, di ba? Yung bubbles, sinasabi sa akin, namimeke yan. Sabi sa akin ng bubbles. Sabi ko, bubbles, bigyan mo ko ng video, hindi beyond September 2023. Di ba? Kasi ito yung ma-assure ko na nag-usap kami na mamimake sure ko na alam ni LG na ayoko sa peke. Di ba? Tama? So, yung beyond September 19, 2023, hindi ko pwedeng isumbat yon. Hindi ko pwedeng isumbat yon kahit gumawa siya ng peke. Kasi ito na yung new beginning namin eh. Ito na yung bagong start namin. Ngayon, yung in-expose ko kagabi, di ba? Strike to yung una. 'Di ba? Nagmi-meeting na kami doon sa Spirit Box. Unang-una, bakit hindi namin agad nilabas si Spirit Box? 'Di ba? Yung sinasabi mo na scripted, hindi mo naman talaga mapapatunayang scripted 'yun eh. Yung yung Spirit Box nila. Actually, wala ngang proof na peke 'yun eh. Alam mo kung bakit? Hindi naman natin naririnig yung yung headset ni LG eh. Malay mo naman yung sa Spirit Box na yun talaga yung sinasabi. Ang medyo mali lang dun sa Spirit Box session nila, on point sumagot. On point siya sumagot.
Kaya nag-iingat din ako, baka mamaya, ibulgar ko agad yon. Malay mo, yun naman talaga sinasabi talaga ng spirit box. Pero may mali na talaga. Ang mga nagsabing may mali, yung mga nakaranas na gumamit na talaga ng spirit box. Sila Sir Rib, sila Sir Lance, di ba? Pero dahil kaibigan ko nga, yes, kaibigan ko, bibigyan mo ng chance yun eh. Bibigyan mo ng chance yun eh. Okay, sige. Sige, tingnan natin. Pero may mali na talaga. Pero wala tayo solid proof na mali eh. Inuulit ko ha, kasi nga hindi naman natin narinig yung malay mo naman kasi kung ano yung dinadaldal ni LG doon, sinasabi naman talaga ng ng spirit box. Inulit ko ha, ganun yung dahilan. So, ito na. Maaring yun din yung inisip ng Hellfire eh. Kasi nga, inuulit ko sa inyo, pag nasa process ka ng pambubudol at hindi mo na lalo na kung atat ka makakuha ng ebidensya. 'Di ba? Yung mga nabubudol, ganyan din ang mentality eh. Atat na magkaroon ng kita yung ininvest nila, 'di ba? Kaya ma-overlook nila yung mga factor na too good to be true yan. 'Di ba? Hindi siya feasible. Di ba? Yan yung na-overlook ng mga at kahit mga professionals, mga matatalino, na dyan, na nayayari dyan sa budol na yan. How much more na tayong mga hindi naman ganun katalinuhan? Di ba? So, nung dumating yung yun ang hindi namin nakayanan na talaga, nung dumating yung spirit box. Yung dumating na yung spirit box. Di ba? Sobrang linaw na nung wala nang chop yung yung Limuel Garcia na name eh. Talagang ipinatong na lang talaga dun sa Doon na kami umalma. At dahil kailangan nilabas ko na. 'Di ba? Wag mo ko aakusan ng favoritism dahil kung favorite ko yan ngayon, 'di ba? Hindi ko ilalabas hanggang ngayon. Nagdilim lang ako ng paningin nung kinausap namin, sinagot sa amin kahit kailan daw hindi daw sila nameke. Kahit kailan daw. Nilabas ko ngayon yung pugot na ulo. Kahit yun ay beyond na doon sa pinag-usapan namin. 'Di ba? Nilabas ko na rin yun. 'Di ba? Kaya napaka-bobo nito, men. 'Di ba? Tapos pagdating sa fake, fake ka din na ganyan. Paano ako naging fake? Hindi double check mo yung mga sinasabi ko. May debunker bang fake? Di ba? Madali lang naman kung fake yung pag-debunk ko eh. Di sana umalma yung dinidebunk ko. Tanga ka ba? Bobo! Kung fake yung debunk ko, di sana nagpatunay na yung mga dinidebunk ko. Oy, peke yung pagkakadebunk sa amin ni Bungo. Walang lumantad men eh. Di ba? Nakita mo yung views nila Donsky at Kuya Red? Hinayaan nilang mababa ang views nila kaysa sagutin ako? Kung peke man yung dinidibang ko sa kanila. Napakatanga talaga nitong nitong Jack Stacy na to. Jack Stacy or whatever kung ano name mo. Isa pang tanga. Sabi ni Teresa Maria. Ito naman Dong Santer 69 at si Yuki Creepy. 'Di ba? Sabi ko iba tayo ng gawain pero please wag sana kayong mangialam kasi wala ka na doon. Putang ina mo ka, nasa public ang video niyan eh. Ba't di ko pakikialaman yan? Video ko nga pinakialaman mo eh. Pinagbawalan ba kita? Huwag niyong ipalagay sa public yan para hindi mapakialaman. Bobo nitong na to. Hindi nakakainit kasi ng dugo itong mga ganito. Yung mga sagutan na ganito na na sasabihin huwag mong pakialaman kasi wala. Paano wala ako doon? Lumilitaw sa YouTube ko yan eh. Ibig sabihin, pinapapanood sa akin ng YouTube yan. At may comment, pag kinlik mo ang video niyan, ng budol na Dong Santer na yan, o puntahan natin yung yung video ni Dong Santer. Dong Santer.
Punta natin ang video nito ha. Kukuha ako ng isang video. Pag kinlik ko yan, yung video ni Dong Santer na yan, di ba? May comment section dyan, oh. Pinapayagan nga ako mag-add ng comment dyan, eh. Di ba? Pwede ako mag-type ng comment tapos sasabihin mo, wala na ako doon. Tanga! Magtatanggol itong mga bobo. Wala na ako doon kung naka-private yan, pinakialaman ko pa. Di ba? Try mo sumama sa kanila. Hindi puro sat-sat ka dyan. Sabihin mo lang sa amin kung ano makita mo. Baka, nako, huwag ka maniniwala sa akin. Ayoko may maniwala sa akin, bobo. Maniwala ka lang dyan. Huwag ka maniniwala sa akin. Ayoko may naniniwala sa akin, bobo. Tama ha? Ito. Yung mga comment na ganito, men, pambobo to eh. Yung isa ka rin bandido, buksan mong isip, ang bandido ay isang dyablo. Talak ka ng talak, ikaw kaya makipagbakbakan sa mga dyablo sa bundok. Ikaw ang tanga, tingnan mo yung bungo mo, tatak dyablo. Ikaw lang ma-hurt, los mo, uy, wala ka pala pakialam. Bakit ka nakikialam sa mga ghost hunters? Bogo. Ikaw ang di ba men? Walang kwenta! Comment ng bobo! Punyeta, ang daming bobo sa Pilipinas. Sabi nga nun, sabi ni Zark Ferrer, 6664, Diyos siya, wala, kasi parang kinote niya ako eh, sabi niya gano'n, Diyos siya, wala kang pake kung trip niyang pumatay, ginawa ka lang niya. Tapos sabi niya, sabi daw ni God, uy, may bata sa lupa gustong maging doktor paglaki. Yung isa gustong maging teacher paglaki. Bigyan ko ng stage 4 bone cancer, trip ko eh. Ginawa ko lang naman yan eh. Alam mo, in reality, Zark Ferrer, wala eh, ganun talaga lang tayo sa Diyos eh. 'Di ba? Yes, mahal tayo ng Diyos, pero yung tinutukoy kong trip niya kung anong gustong gawin sa atin, right niya yun eh. 'Di ba? Kung may reason man siya doon, totoo naman yan, kahit yung mga walang kamalay-malay, nagkakaroon ng sakit. 'Di ba? Pero I do believe may reason yun. Kung ano reason yun, hindi ko alam. Alam mo nga yung anak ko, walang kamalay-malay. Binigyan niya ng butas sa puso na matay. Pwede ko ba sisihin ng Diyos doon na, yun ang trip ng Diyos sa anak ko eh. Anong gagawin ko? 'Di ba? Alangang questionin ko ang Diyos. Hindi naman kapantay ng talino ko ang Diyos para questionin ko, 'di ba? Yun ay point of view ng isang taong sumasamba sa Diyos, 'di ba? Hindi, pero alam ko hindi yung gawain ng sinasabi nilang mapagmahal na Diyos. No, may reason niya. So ibig sabihin, hindi mahal ng Diyos yung anak ko na binigyan niya ng butas sa puso? 'Di ba? Yung question mo na yan, kinwestiyon ko na rin yan noon. 'Di ba? Maniwala ka sa akin. At nung kinwestiyon ko yan, nung ginawa ng Diyos sa anak ko yan, nagkandamalas-malas ang buhay ko noon. Pinagmumura ko ang Diyos araw-araw noon, men. Nung ginawa sa anak ko yan, yung kinuha sa akin ng sobrang aga. 'Di ba? Sample lang sa bungo, kung ikaw yung Diyos, gagawin mo ba sa isang walang kamuwang-muwang na bata? Kung ako yung Diyos, hindi ko gagawin. 'Di ba? Kasi ang utak na meron kasi ako, utak ng tao eh. 'Di ba? Pero kung ang utak ko ay utak ng Diyos na alam niya yung mga dapat mangyari talaga,
gagawin niya yon. Kasi siguro may greater good siyang may greater good siyang layunin kung bakit niya ginawa yon. Maybe hindi dahil do sa bata, kundi dahil do sa mga magulang ng bata. 'Di ba? Kasi kung tutuusin yung sinasabi mong binigyan ng bone cancer na yon, kung mamatay man yung bata na yon, ligtas na yun eh. 'Di ba? Automatic na yun, men eh. Ngayon kung may dahilan, hindi ko talaga alam. Naranasan ko na rin yan. Yung sinasabi mo na yan. 'Di ba? Naranasan ko na rin yan. Peke man o hindi, saludo pa rin sa team ni Kuya Bads at Alpha 01. Hindi, yung pagiging peke kasi nila Alpha Go 01, umamin na kasi itong mga to. Yung mga hindi umaamin kasi ang may problem. Ito, parang gusto ko nang maniwala dito eh. Ang tao ay peke. Ay peke na talaga kahit anong gawin. Ito tungkol kay ano. Parang gusto ko na maniwala dito, men eh. Yung favorite ghost hunter nyo sa Luzon, may pinanghahawakan ako doon, men eh. Kaya lang, lumang-luma na yon. Parang hindi na makatwiran kasi na ilabas ko pa yon. Ang lalabas kasi naninira ako. Kasi luma na yun, men eh. So far naman, ngayon, wala naman siyang ginagawang peke. Ngayon. Hindi namin kagrupo to ah. Baka sabihin na naman, favoritism na naman. Hindi namin actually, nakaaway ko nga to eh. Diba? Pero hindi ko na nilalabas. Kasi lalabas na naninira na lang ako nun. Diba? Maliban na lang kung katulad niya rin si Cebu na idideklara niya na kahit kailan hindi siya nameke. Ilalabas ko yun. Oo, inano na ni Sir Riv, tinanggal na ni Sir Riv. Gary Ghostbuster na meke din yan dati ha. Kahit ang ano naman kasi kay Sir Gary Ghostbuster, ni-redeem niya naman yung sarili niya. Para ano, yung solo niya ni Sir Gary Ghostbuster, alam ko na meke talaga siya eh, pero sinabi niya sa akin binura niya na yon. Ngayon, kung may makikita kayong video ni Sir Gary Ghost, hindi, ganito ha, ang sinasabi kong pamimeke, yung talagang sinasadyang pamimeke. Pero yung mga video na nagkamali lang, let's say halimbawa, may nakitang itim dun sa video niya at sinabi niyang mukhang tikbalang to. 'Di ba? Hindi niya naman sinadya na magkaroon ng itim dun sa video niya eh. At napagkamalan niyang tikbalang. Yung pagiging bias kasi sa evidence, nangyayari naman kasi talaga yon. Pero ibang-iba yun doon sa sasadyain mo na pagko-costumin mo ng tikbalang, then ipapakita mo na as tikbalang. Magkaiba yun. Yan na naman tayo doon sa bawasan ng screen nyo po. May reason po ako kung bakit hindi ko binabawasan yung screen. Madalas na complain eh, bawasan mo yung screen. Hindi pwede. Diskarte ko po yun. I'm so sorry po. Like, katulad nito, no? Hala, nanonood pa naman sa kanila. Mga taga Manila na lang talaga mga legit na ghost hunter. Sila Agassi, Adventure Duck. Sabi nito isa, Adventure Ducks, I don't know, nakanta na ni Boy Third Eye. Ang naging problem kasi kay Adventure Ducks doon, nung kinanta sila ni Third Eye, na nagpaplano silang mameke, hindi sila nagsalita. 'Di ba? Hindi ko naman pwedeng gamitin yung pananahimik nila. Siguro may reason sila kung bakit sila nanahimik doon nung binanatan yung
pinagkalat ni Third Eye na nag-uusap-usap sila kung sinong mag-iingay. 'Di ba? Pero for me kasi, as dapat sinagot nila yon. Kasi ang dating sa akin nun parang inaamin nyo eh. Pero, who knows, no? May point din yung comment na ginawa ang devil para may masisi kung may mangyayaring masama. Katulad ng mababait na pamilya na brutal na namatay minsan. Maisip mo ba nasaan ang... Oo nga, naisip ko nga rin yan, no? Nasaan nga ang Diyos ng mga time na yon? Yung pag may minasaker na isang pamilya or may ni-rape na may ni-rape na inosente, no? Kaya lang syempre, papasok na naman dun yung na kagustuhan ng Diyos yun eh. Pero mahirap intindihin bakit ginawa ng Diyos yun. Oo, totoo to. Mahirap magpaka-legit. Kasi nga, napag-usapan nga namin ni Sir Ray Sibayan. Pag nagpaka-legit ka kasi, boring yung video. Nabago na kasi yung standard ng ng mga nanonood eh. Nabago na yung standard ng yung parang kailangan may makita dun sa sa video. Sabi ni isa ganito, Pilar, minsan kasi pag naging bias na tayo sa ating ginagawa, dalawang bagay lang ang pagiging bias. Ito ay yung kontra o pabor. Nagiging kontra tayo dahil sa minsan mas lamang ang hinala kaysa sa totoong nangyari. At dahil sa mga hinahanap natin ay nasa mindset ng ating isip sa pagiging peke ng subject. Pero paano kaya kung totoo yung mga SS nila at sagot sa spirit box? Exactly. Ito yung unang inisip ko. 'Di ba? Kasi hindi naman natin naririnig yung Hindi naman natin naririnig yung nasa spirit box eh. Pero Sir isa ganito, Pilar, pumatong pa uli ng isa eh. At maniwala ka sa akin, hindi lang yan yung nalaman namin na fake na ginawa ni LG. Maniwala ka sa akin. 'Di ba? Kaya yung sinabi nung bugok na Jack Stacy kanina, sabi niyang ganon, mo na pala, ba't di mo binulgar? Kasi nga ito nga, hindi naman natin malalaman kung yun talaga yung totoo yung sinabi. Yes, may benefit of kaya nga hindi agad nilabas yun eh. Kasi may reservations ako, paano kung yun talaga yung narinig ni LG? 'Di ba? Pero nung may pumatong na agad na isang pamimeke pa uli, 'di ba? Common sense na lang ang gagamitin mo eh. Common sense, totoo to, hindi naman sapat na ang evidence porket sumagot na parang naririnig ang tanong paano. Pero Sir isa ganito, Pilar, naiintindihan ko din yung kumukontra dito. Dahil kadalasan yung mga nagsabi niyan ay nakaranas ng gumamit talaga ng totoong spirit box. Kahit yung si Noriel, tanungin mo si Noriel, kapag actual sila nag-spirit box, wala namang pinagkaiba yung Estes sa actual na nag-spirit box eh. Ang kaibahan lang napaka-minor. Naka-headset lang yung isa. Subukan mo walang headset yan. Tingnan natin kung makakasagot yan ng derechahan. Kung maging totoo man yun, bagamat may possibility naman
na maging totoo na yun yung sinasagot nung nasa headset nila. Ito yung mga factor na iisipin mo kasi. Bakit pag naka-headset, yung tanong ay madaling nasasagot? Pag hindi na naka-headset, hindi na makasagot ng diretsyo. Anong meron sa pag-headset? Wala namang pinagkaiba yon kung tanggalin mo yung headset o hindi. Doon pa agad, bagamat hindi mo ma-confirm na mali yon, makakaramdam ka na doon ng pagkakamali eh. 'Di ba? Di sana hindi na siya nag-headset, inalis na yung headset kung ganun pala kadali. Ang 'di ba? Oo, may pakiramdam tayo na parang niloloko, yung mga accurate na sagot. Pero paano kung yun ay totoo? Kaya nga nagkaroon ng ng isa pang chance uli. Lumitaw yung Limuel Garcia. Napako lalo. Tapos dumagdag pa yung mga dati niyang video, may history siya ng pamimeke. O anong gagawin natin doon? Common sense na lang ang gagamitin mo doon, Sir Isagani Popular eh. 'Di ba? Biruin mo, may mga pamimeke siyang ginawa. Saktong-sakto yung Estes method totoo. Well, pwede naman mangyari yun, na maraming ginawang peke tapos yung saktong. Pero 'di ba, yung chance ang kasi yung ilang percent ng chance na yun ay totoo. Okay lang sana, okay lang sana kung buong video niya na wala yung ginawang peke. 'Di ba? Tapos sa Estes method, nagkaganyan, may malaki ang chance na paniwalaan natin. 'Di ba? Okay na? Okay na. So, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye po. Sayang papawin, may boses na nagtatas, Bongo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang hudyat, walang takot, walang